Minsan, kapag nakakaramdam tayo ng pagod, naghahanap tayo ng lugar na pwede natin hingahan para kahit paano, maibsan nito ang pagod nating nararamdaman. Minsan, ganito ang nagiging paraan ng iba, ang mag-camping. At ako, ganito din ang nagiging paraan ko, yung humanap ng isang lugar na tahimik para makapag-relax at para makapag-isip ng mga bagay na pwede kong maging hakbang sa mga susunod na araw. At namnamin ang ganda ng kapaligiran at i-capture ang magagandang moment na aking nakikita at nararanasan para maibahagi po sa inyo. Pero minsan, hindi lahat nakakapture ng aking mga kamera dahil kinakapos ng power ang mga dala kong kamera dahil hindi sapat ang dala kong power bank. Kaya sa video ito, isa ako sa maswerteng napansin ng Bluetti dahil pinadalhan ako ng isang portable power station na malaking tulong sa mga ginagawa kong adventure. Pero, sino nga ba si Bluetti? Si Bluetti ay ipinatag noong 2009 sa Shenzhen, China. Ang kumpanya ay nagdedesenyo at gumagawa ng mga portable na istasyon ng kuryente, mga sistema ng enerhiya sa bahay, mga solar panel, at mga kaugnay ng accessory para sa off-grid na pamumuhay at pag-backup ng enerhiya sa bahay. Noong 2001, inilunsad ng Bluetti ang proyektong Lighting an African Family na naglalayong tugunan ang kakulangan ng kuryente sa Africa para sa bawat napiling produkto na ibinebenta. Nag-donate ang kumpanya ng solar power kit para magbigay ng ilaw para sa mga sambahayan at komunidad na nangangailangan. Noong 2004, nagpapatakbo ang Bluetti ng mga subsidiary sa United States, United Kingdom, Japan at Germany. Nakatuon ang mga produkto ng Bluetti sa portable residential na enerhiya, kabilang ang mga portable power station na idinisenyo para sa mga panlabas na aktibidad para sa emergency na paggamit at backup na kapangyarihan, kabilang sa pangunahing modelo ang EC200, EC300, EC500, E-Lite 200 V2, kasama ng mga napalawak na module ng accessories ng baterya. Noong 2002, ang EC500 at B300S ng Bluetti ay na-crowdfunded sa Indiegogo. Noong 2003, ipinakilala ng kumpanya ang soft solar system na isinama sa isang modular power station ng baterya sa isang portable refrigerator. We say I do. Okay mga motivation bali, kamusta kayo? So, isa ako sa mapalad na napili ng Bluetti na padalahan ng kanilang product. So, nasabi ko naman kanina sa intro kung sino si Bluetti, kung ano yung product nila. Sila yung gumagawa ng mga dekalidad na portable power station. Malaking tulong ito sa atin, lalong-lalo na sa bahay natin kung sakaling meron tayong ganito. Dahil minsan, di ba, nawawalan tayo ng kuryente or walang power sa bahay natin kasi nagkakaroon ng brownout or blackout. Lalo-lalo na ngayon na panahong tag-ulan, madalas ang bagyo. So, ibig sabihin, madalas mawalan ng kuryente, lalo-lalo na sa mga probinsya. Kasi sa amin kasi sa Bicol, once na babagyo man, nag-uulan, yan, malakas lang ang hangin ng konti, nawawalan ng kuryente. So, meron ako ipapakilala sa inyo na brand. Ito nga yung Bluetti na isang portable power station. So, nabuksan ko na to kanina. So, nung dumating sa akin kasi to, ilang araw na rin nakalipas, hindi ko na siya nagawa ng review. So, ang plano ko sana, gagawa ko siya ng review, tapos diretso ako magmamoto camping. Hindi ko magawa dahil laging maulan. So ngayon gagawa muna tayo ng review para maipakilala sa inyo itong Bluetti. So buksan na natin. So since nabuksan ko na to siya nung nakaraan kasi nga chinek ko yung loob. At nag-download na rin ako ng apps dito sa tablet para mamaya maipakita ko sa inyo or ma-demo ko sa inyo kung paano gamitin sa apps itong Bluetti natin. Okay? Bubuksan natin siya. Yeah. Yan. Ito na yung pangalawang karton. Ito yung unang karton na malaki. Tapos meron pa siyang isang karton na kasunod.
Tapos, pag binuksan natin siya, titingnan natin yung laman. Siyempre, pag binuksan natin si Blow80, hindi mawawala siyempre dyan ang manual. Meron ditong manual, tapos meron din ditong siyempre, meron din ditong warranty card. Sa warranty card naman, meron dito nakalagay, pag sa main unit, including batteries, meron silang warranty period na 60 months. Sabihin matagal sa loob ng 60 months. Pag sa solar panel naman, kasi meron kasi yung mga Blow80 na nabibili na may mga solar panel na kasama. Ang binibigay nila na warranty ay 12 months. Tapos sa accessories, adapter, cable, and others, meron silang binibigay na 12 months. Ito lang yung dito sa warranty. So, napapaloob dito sa warranty. Of course, syempre hindi mawawala yung manual para meron tayong guide kung paano gamitin si Blow80. Ang kagandahan lang dito sa Blow80 mga ka-motivation, since na trusted na siya sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas meron ito. Meron sabi dito sa manual, nakalagay dito sa 100 countries. Marami na. Tulad ng may bansa dito nakalagay na Canada, USA, tapos Mexico, Sweden, Australia, Netherlands, United Kingdom, Switzerland, Germany, France, Spain, Italy, Nigeria, South Africa, China, Japan, Philippines, Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand. So, ibig sabihin, ganun kakilala si Blow80. Hindi lang siya dito sa Pilipinas kilala. Actually, sa buong mundo kilala si Blow80. Actually, nagsimula si Blow80 na sabi ko nga sa intro sa kanina, sa China. Doon siya sa Shenzhen, China. Doon siya na nagsimula or doon talaga yung pinaka main or gawaan ng mga Blow80 sa Shenzhen, China. Okay, kung sakaling mag-aabil kayo nito mga motivation, marami naman kayong pwedeng mabasa dito para maging guide nyo kung paano siya gamitin o ano mga dapat gawin pagka meron kayo nito. Itabi muna natin siya. Tapos, pagdating naman dito sa ibabaw, meron nakalagay na styro. Ito. So, ibig sabihin, ilagayan siya ng igilid muna natin si power station natin. Ayan. Okay. Ang laman nito mga motivation ay ito. Meron siya ditong power cord. Ito yung ginagamit na pag mag-charge tayo ng unit na Blow80 natin, ay itong gagamitin natin. Yung power cord na ito. Okay. Tapos, ito naman yung isa. Dalawa siya. Ito naman ay ginagamit pagka meron tayong solar panel. Ito yung connector na ginagamit para ma-charge natin si Blow80 natin. So mamaya, sasabihin ko rin siya sa inyo kung anong model nito pag nakita na natin ang unit. Okay? Ito yun para sa may mga solar panel. Tapos meron dito naka-separate na maliit na screw. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung para saan to pag nakita na natin si unit. Okay? Balita bilang na muna natin yung mga box na tinanggal natin. Siyempre, susunod na natin ilalabas yung unit na. Okay? Ito na yung unit. Ayan. Okay, nilagyan ko lang sila sa marker nung sinubukan ko siya. Okay, tabi natin yung lagayan. Balita ng mga motivation ng pinaka-unit na Blow80 na pinadala sa akin. Ito. So, mapapansin natin dito, o itataas ko na lang para mas makita. Mapapansin natin dito, ang model ng Blow80 na hawak ko ngayon ay ito ang AC2A Blow80. Si AC2A ay kaya niya na hanggang 300 watts na mga halimbawa, magsasaksak tayo ng mga gadgets natin or meron tayong mga maliliit na appliances sa bahay na ginagamit na ang capacity ay 300 watts, pwede dito. Pero hanggang 600 watts ang kaya nito mga motivation na appliances or mga electric pan, ganyan, o rice cooker, kaya niya mga 600 watts. So, paano siya magiging 600 watts pero nakalagay naman ay 300 watts? Mamaya ipapakita ko sa inyo dahil sa application, pwede natin siya i-activate para kayanin niya yung 600 watts na load kung sakaling gagamitin natin si Blow80. Okay? Pagdating naman dito sa may, syempre, pagdating dito sa harapan, napakaganda ng
appearance, napakaganda ng pagkakadesign. Papakita ko sa inyo, ipaikot muna natin bago natin sabihin yung ano bang mga function nito. So makikita natin dito mga motivation yung pinaka appearance ng ating Blue Yeti. Napakaganda. Napakaganda tingnan niya. So makikita natin dito meron siyang pangalan na Blue Yeti. Okay mga motivation, bali ito na yung Blue Yeti natin. So napakita ko na kanina yung appearance kung gaano kaganda si Blue Yeti natin. Napakaganda ng pagkakadesign niya. So kanina, sabi ko kanina, meron tayong screw kanina na nakita or nakabukod na screw. Ito yun mga motivation. Ito yung screw ay para sa ground. Ito. Bubuksan natin tong screw para makita nyo. Papakita ko sa inyo kung saan siya nilalagay. Ito. Meron kasi ditong butas sa gilid. Pagdating din sa gilid, makikita natin ito. Bali dito yung kinakabit para ito sa ground na screw na maliit. So, since na nandito na tayo sa side na to, makikita natin sa appearance dito. Meron dito siyang pinaka-blower niya para sa cooling niya. At meron din dito sa kabila. Makikita natin dito, may butas din siya. So, meron siyang singawan. Siyempre, ang power station natin, umiinit yan. Tapos, pagdating naman dito sa likod, meron kayo pwedeng mga basahin dito, mga babala or paano mga model nito at anong mga specification itong Blue Yeti natin. So kanina nabanggit ko kanina na meron tong apps na Blue Yeti na inada-download sa Play Store. Kung sakali man na meron na kayo nito, kung gusto niyo mag-download ng apps ng Blue Yeti at gusto niyo malaman ang model nito, i-scan niyo lang itong mga motivation na QR code na nandito sa likuran. Madadirect na kayo sa pinaka-model nito. Hindi na kayo magta-type ng model. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano gamitin yung apps nito. At proceed na tayo dito ulit sa harapan. Makikita natin dito mga motivation sa may taas. Meron dito nakalagay na DC PB input. Ito yung pinakasakit pag mag-charge tayo gamit ang solar panel. Ito nga yun na pinakita ko kanina na adapter na gagamitin natin kung sakaling mag-charge tayo gamit ng solar panel. Meron dito sa itaas. At nakalagay dito ay 12 volts to 28 volts, 200 watts. Tapos pagdating naman dito sa may baba, nasa DC input, meron nakalagay na 12 volts at saka 10 amperes. Pag binuksan natin, ito yung mga cigarette type na ginagamit pag nag-charge tayo, di ba? Tapos pagdating naman dito sa may itaas, meron ditong pindutan para sa DC. At sa dito naman sa may bandang right side, meron naman para sa AC. At sa baba, meron tayong USB Type-C 100 watts. At pagdating naman dito sa may baba, meron din tayong USB port para sa USB-A 5 volts 2.4 amperes. Ganon din sa kabila. So, ito yung pinaka-panel niyang maliit, nasa gitna. Tapos pagdating naman dito, meron tayong dalawang saksakan para sa AC output na meron 220 volts at 300 watts. Dalawa siya. So, bubuhayin natin siya mga motivation na Blue Yeti natin. Bali, ang model nga pala mga motivation nito ay ito ang EC2A. 300 watts, 204.8 watt hour. Okay, buhayin na natin yung Blue Yeti natin. Ilong press lang natin. So, mapapansin yung mga motivation, yung pinaka-karga ng, ng Blue Yeti portable power station ay 99%. Nabawasan na siya kasi na-charge ko na to nung nakaraan. Kaya hindi na siya 100% kasi na-testing ko kanina. Binuksan ko ulit para malaman ko yung ibang function at masabi ko sa inyo. So, makikita natin dito sa kabila, meron siyang input. Pagdating naman dito sa may right side, makikita natin meron siyang output. At meron dito may nakalagay na pangalan sa taas na Echo. So kung gagamitin natin mga motivation yung DC na output, pipindutin lang natin tong DC. Iilaw ang DC na button at makikita natin dito na activate na si DC. Ibig sabihin, pwede na natin saksakan yung mga socket na to, yung tatlo na to, na pwede tayong magsaksak ng cellphone, mga laptop na Type-C yung gamit. Tapos yung mga battery ng drone kung nag-vlog tayo. At syempre, kung meron tayong mga tablet, pwede na tayo magsaksak dito. At yung mga
ilaw na ginagamit natin sa pagka-camping, pwede dito isalpak o pwede natin dito i-charge. Pagdating naman dito sa EC, pag pinindot natin, ma-activate na rin si EC. Makikita natin dito sa panel, nandun na siya, activated na siya. Pwede na tayo dito magsaksak ng mga appliances natin na hindi lalagpas sa 300 watts. At sabi ko kanina, meron tong application na pwede natin siyang mag-load tayo dito na hanggang 600 watts. So pwede na dito yung mga laptop na ginagamit natin, na gumagamit ng may mga adapter. At syempre, yung mga clip pan natin or electric pan natin na ginagamit, pwede dito isaksak sa ating EC output. So, sa testing naman, papahuli na lang natin kung anong pwede natin i-testing dito sa unit natin na EC2E na Blow80. So, nabanggit ko nga kanina mga motivation na meron tong application na dina-download sa Play Store. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya na i-download. Okay? Okay mga ka-motivation, bali ito na yung tablet na ginamit ko para makapag-download ng apps ng Blow80. Actually, nakapag-download na ako. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-download. Makikita natin yung tablet kong gamit ay tablet ng aking anak. So, meron naman akong application na nito sa cellphone. So, pwede naman tayo gumawa ng mag-login sa ibang gadget basta meron na tayong account. So, pindutin na natin si Play Store at pupunta lang tayo dito sa syempre, sa search. At pupunta tayo dito sa taas. I-search lang natin si Blow80. Ayan mga motivation. Makikita natin, nandiyan na si Blow80. So, makikita nyo dito sa may right side ko ay nakalagay ay open. Kasi nga, na-install ko na siya or na-download ko na siya. Nakagawa na ako ng account. Balibak lang tayo. So, madali lang siya i-download. Ito na yung application ni Blow80. Buksan ko lang. So, makikita natin dito mga motivation, nandito na si EC2A. Ito na yung portable power station na gamit ko ngayon. Makikita na natin dito yung mga pwede natin gamitin. Or nakalagay dito, may device, scan, marami siya. May Bluetooth, may calculator. So, once na pinindot ko lang to si logo natin or si EC2E natin, mag-connect na siya dito. Kailangan, syempre, buhay si EC2E natin. So, kanina hindi siya na-pound kasi nga patay. At syempre, kailangan nakabukas si Bluetooth natin. Ayan. Tingnan natin kung mag-connect na si tablet natin. Yan. So, mapapansin natin dito mga motivation sa tablet kong hawak. Kung ano nakikita natin doon sa panel at dito sa tablet ay same lang halos. So, nakita natin yung load na lang ng power station ko o portable power station ko na Blow80 na EC2E ay 98% na lang. Yan, makikita natin dito. Tapos, ito yung power button mga motivation. Once na pinindot natin to, pwede natin patayin si Blow80 natin sa pamamagitan ng apps. So, napansin nyo dito mga motivation ay patay na si Blow80 natin sa pamamagitan nitong application. Kung bubuhayin natin siya, syempre, napatay na siya. Siyempre, buhayin natin sa unit natin. Ayan. Okay? So, yun nga lang pala mga automation. Pag pinatay natin siya, siyempre, kailangan mo natin umixit kasi nga na-disconnect siya. Ayan. So, applicable lang siguro siya pag papatay nyo pag hindi na siya nagagamitin. Yun ang isa ko na napansin sa kanya. Hindi ko na siya ma-open kasi nga disconnected na yung application natin sa Blow80 natin. Siguro nga kung yan ba, hindi nyo nagagamitin at malayo kayo, medyo malayo, madistansya kayo sa Blow80 nyo, pwede nyo gamitin itong pangpatay para hindi na kayo lumapit sa Blow80 nyo. Tapos pagdating dito, mapapansin natin dito may DC saka may EC. So, pag binuksan natin to si DC, pag in-okay natin, napansin nyo mga motivation dito sa Blow80 natin, eto, nabuhay siya sa pamamagitan ng application, sa pamamagitan ng Bluetooth. Napansin nyo, umilaw na si DC. Okay? So, pag gusto naman natin buhayin si EC, ganun lang din ang gagawin natin, bubuhay lang natin. Napansin nyo mga motivation, umilaw na din si EC natin at na-activate na siya dito. For example, meron tayong mga nakasalpak na or nakasaksak na gadget sa EC or sa DC output, tapos medyo malayo tayo sa distansya. Madistansya tayo sa
portable power station natin, pwede natin siyang patayin. Example, nag-charge tayo at alam natin full charge na, pwede natin siyang patayin kahit malayo tayo sa portable power station natin. So, mapapansin nyo ito mga motivation dito sa application para may gumagapang na kulay green. Ibig sabihin, nagsusupply na si portable power station natin sa output ng mga DC at sa output ng mga AC. Kaya nakikita natin gumagalaw siya. At hindi lang yan mga motivation, mayroon siyang another function once na pinindot natin itong taas. So, patayin muna natin yung DC. So, nakita natin ay patay na siya. Ganun din si AC, patayin na rin natin. Okay? Pag pinatay natin siya ay output AC sa output DC, mayroon tayong maririnig na parang lagatik dito sa portable natin, power station natin. So, hindi lang yan yung pinaka-function yan. Meron din yan dito sa taas. Once na pinindot natin ito sa taas, meron tayo dito makikita. May nakalagay ditong guides, Bluetooth connection password. Yan. Meron din dito monitoring ng carbon emission factor. Homepage display. Siyempre, naka-on yan. Sa charging mode. So, dito tayo mga motivation sa charging mode. Meron tong nakalagay dito. So, pag charge natin si Blue Yeti natin, si portable power station natin, meron siyang tatlong paraan. Kung gusto nyo mas mabilis, or sakto lang, or normal lang. So, ang naka-default dito ay standard. So, nakita natin ay naka-standard lang siya. Base sa nabasa kong review dito, or nakita ko, or nabasa ko sa mga iba, pagdating naman sa standard, pag charge natin siya, umaabot siya ng 2 to 3 hours. Pagdating naman sa silent, syempre mas matagal. Umaabot siya ng mahigit 4 hours. Pero pag sa turbo, pag sinabi nating turbo, mas mabilis. Yung nga lang, ang disadvantage nga lang mga motivation pag sa turbo, medyo yung battery natin parang pwersado or mabilis uminit kasi nga malakas ang pasok ng kuryente. Once kasi nainom natin si turbo, may lalabas dito na icon sa taas na parang logo ata ito ng Superman. Yan, yung parang may kidlat sa gitna dito sa taas. So, kung gusto nyo gamitin ang turbo, siguro, applicable lang to para sa akin. So, nagmamadali tayo or gusto agad natin ma-full charge si power station natin. Halimbawa, nasa labas tayo or gamit natin to, nagmamadali tayo para ma-full charge agad to. Para sa akin, applicable to si turbo. Si turbo natin. Ayan. So, makikita natin. Di ba naka-turbo siya? Pero para sa akin muna. So, i-default ko muna si standard. Once nalilipat ko siya sa standard, dito, makikita natin dito, na wala na yung parang logo. Lalabas lang yung logo dito na parang kidlat na may parang Superman. Ano lang siya, pag naka-turbo mode. Ito naman ang kagandahan sa application ito na AC2A natin. Once na inon natin mga motivation si powerlifting, sabi ko nga kanina, may lalabas dito na parang braso na kaya niya, parang binubuhat dito. Pag naka-on si powerlifting. Ang gamit nito mga motivation, ito yun, pag naka-on, kaya niya nang mag-supply sa mga gadgets or sa mga appliances na 600 watts. Kasi nga sabi ko kanina, meron tong 300 watts na capacity. Pero pag once na ginamitan natin ito sa application at in-on natin si powerlifting, kaya na natong saluhin or kaya na nito supplyan yung mga appliances or tulad ng rice cooker. Meron mga rice cooker na 600 watts. Kaya niya nang supplyan. Pero yun nga lang, ang disadvantage syempre, pagka ginamit natin yun, mabilis malubat si power station natin. Pero kung kailangan na kailangan, pwede natin siyang gamitin. I-on lang natin si powerlifting. So sa ngayon, i-off ko muna siya kasi hindi ko naman siya gagamitin. So sa eco naman, ito naman yung pag sinabing eco, ito naman yung nagsisave ng battery natin. Sample dito sa AC, sa eco. Kumbaga sa eco, tulad dito sa AC Eco Power, 10 watts. So ibig sabihin, pwede mo siyang i-edit kung depende sa'yo. Ito naman mga motivation, pwede mo itong i-off. Kasi kung gusto mo talagang ma-maximize or gusto mo magamit talaga yung load ng portable power station na mo, hanggat na kahit anong isaksak mo kaya niyang
magtutuloy-tuloy siya. So, pagka naka-on kasi siya, once na nagsaksak tayo or kumukonsumo lang na mas mababa sa 10 watts, hindi siya gagana. Ganun lang din yan dito sa may DC Eco Power natin. Same lang sila ng function. So, sa ngayon, naka-on muna siya. So, gagamitin natin yan siguro pagka kailangan natin ng supply ng portable natin na station natin. Okay? So, sa ngayon, naka-on lang muna siya. Pagdating naman dito sa screen timeout, syempre, ito yon. Napapansin nyo, di ba nawawala yung display niya dito? Kailangan pa natin pindutin si power. Ito, yung power nito, kailangan pa natin pindutin para makita natin si display. Dito yan nasa-setup mga motivation. Ang naka-default sa kanya ay 1 minute. Ibig sabihin, after 1 minute, pag lumagpas siya sa 1 minute, mawawala na si display natin dito sa unit natin. So, depende na lang sa inyo kaya kung paano nyo o gaano katagal lang gusto nyo. Meron ditong 30 seconds at 5 minutes at merong naman never na nakalagay. Okay? So, next lang natin. Dito naman sa upgrade, so ito hindi naman siguro ito kailangan. Pagka in-upgrade siguro natin yung mga notification na mga darating sa atin, pwede natin i-update, ganun. Tapos dito naman sa advanced setting, ito ang kagandahan dito mga automation dahil mas maganda dito kung gumagamit kayo ng mga halimbawa tulad ng mga electric fan, mas maganda naka 60 Hz siya. Ito, mas recommended to mga motivation at naka-default naman sa kanya na 60 Hz ang nakalagay. So mas maganda ito yung naka-setup. Huwag nyo nang baguhin. Kasi naka-default naman siya. Para mas magamit nyo siya sa mga halimbawa, may mga blender kayo or mga umiikot na appliances, washing, blender, electric fan, mas preferred si 60 Hz. Okay? So, bali yun mo lang mga motivation yung may bibigay ko sa inyo yung review. Madali lang naman siyang matutunan dahil meron naman manual na mag-guide sa atin. Yun lang yung nagiging mga function nitong application na pinakita ko sa inyo. So, i-back na natin siya. Ayan. So, pag binak natin siya, okay na. Proceed naman tayo mga motivation sa testing. Bali, ito na yung Bluetooth natin. Magte-testing naman tayo ng mga gadget na pwede natin dito paganahin. Okay mga motivation, proceed naman tayo sa pag-testing ng pag-charge ng ating mga battery. Ito, meron ako ditong battery ng aking drone. So, isasalpak natin siya dito sa may DC output. Ayan, sa USB-A. Makikita natin mga motivation gumagana siya. Charging na yung aking battery ng drone. Tapos, meron din ako ditong battery ng aking action camera. Try natin itong isang peraso. Ito. Yan. So, mapapansin natin mga motivation na gumagana siya. So, kagandahan dito, malaking tulong ito sa biyahe na ginagawa ko, lalo na pag meron akong moto adventure na ginagawa or moto camping. Hindi ako mga problema sa supply ng kuryente dahil ito nga, meron tayong portable power station. Isa kasi ito sa problema ko minsan na pag nagbablog ako, minsan hindi kinakaya ng power bank ko yung mga battery, i-charge lahat. So, may gusto akong mga i-capture or gusto akong videohan, hindi ko na magawa dahil minsan nga wala na akong battery, lobat na lahat. Okay? Good siya para din sa mga battery. Testingin naman natin siya sa iba. Okay mga motivation, bali nakita nyo naman na testing ko na yung battery ng drone ko, battery ng action camera ko. Basta meron lang tayong mga appliances na 600 watts na post pababa or 300 watts kasi nga sabi ko kanina yung capacity lang nito ay 300 watts. So since kanina may pinakita ko sa inyo na application para ma-activate na kaya niya supplyan yung mga tulad ng rice cooker or appliances natin na merong 600 watts, gagamitin natin yung application para ma-supplyan ni portable power station natin na Bluetooth yung mga ganong appliances. I-on lang natin si powerlifting para magamit natin siya. So mas maganda, mas prepared kung wala naman tayong di ba? Wala naman tayong ginagamit ng mga ganon. Mas maganda, i-preserve lang natin siya sa maximum talaga na 300 watts pababa. Para hindi masyado mapuwersa si Bluetooth natin. Okay? Napapansin nyo mga motivation, nakasaksak na si
laptop. At syempre, kailangan naka-on si AC at nakasaksak siya dito sa AC output. Yan. Sa saksakan niya. Okay, bubuhayin ko lang yung laptop ko mga motivation. Ito. Yan, buhay na siya mga motivation. Papansin natin, nabuhay na yung laptop kong ginagamit. Ito yung ginagamit ko mga motivation sa pag-edit ng vlog. Ito yung laptop na to. Kaya yung mapanood yung mga video na ina-upload ko sa aking YouTube channel, dito ko yung ginagawa. Okay mga motivation, bali sana nagustuhan nyo itong pinakilala ko sa inyong portable power station na Blue 80. Kung sakali mo na gusto nyo mag-avail ng ganito, marami tong model, marami kayong pagpipilian. Ito kasi para sa akin dahil nga motovlog yung ginagawa kong content, moto camping. Para sa akin ito ay yung parang pinaka maganda na dalhin sa ganong content na gagawin ba magmo-moto camping ka. Para sa akin ito yung pinakamaganda kasi maliit lang siya at magaan. Yan. Kasyang-kasya siya sa U-Box ng aking motor dahil ang motor ko ay NMAX. At syempre, of course, kung meron kayong top box na mga 45 liters, saktong-sakto to at maluwag pa sa loob. Kaya kung balak nyong bumili nito, pwede nyong bisitahin yung mga official store ng Blue 80. At meron sila sa online, Lazada, Shopee. Ipa-flash ko na lang dito sa, ilalagay ko na lang sa description box yung mga detalye kung saan nyo to pwedeng bilhin na mga Blue 80 para marami kayong pagpilian. Alam naman natin si Blue 80, di ba nasabi ko kanina, isang kilalang brand sa paggawa ng mga portable power station. Kaya nasabi ko kanina na maraming bansa kilala, sa maraming bansa nakakilala. Maraming mga tao, milyon mga tao yung nagtitiwala sa Blue 80. Okay, so paano mga motivation? So yun lang muna may papakita ko sa inyo na review dito sa ating Blue 80. Sa mga susunod na i-upload kong video, makakasama pa rin natin to, lalo-lalo sa ating moto camping. Sa panahon kasi ngayon, hindi tayo makalabas dahil nga laging naulan, may bagyo, wala tayong mapuntahang lugar. So, bisitahin nyo lang yung page ng Blue 80 sa mga Shopee nila or Lazada para kung sakali magugusto nyo nito, order na lang kayo sa online shop nila para ma-experience nyo kung gaano kaganda to si Blue 80. At abangan nyo yung kasunod mga motivation na i-review natin dahil meron pa tong isa na pinadala sa akin si Blue 80 na unit. Mas ano siya, mas upgrade yung pinadala sa atin. Pero para sa akin, goods na tong EC2A na to. Kasi nga, napaka ano niya, dalhin. Napaka, ano lang ba, hindi siya hassle dalhin. So, paano mga motivation? Maraming sa pagsama. Maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video dito, napaka-solid mo dahil sinamahan mo ako hanggang huli. So, padala sa akin ito kay Ma'am Diliana. So, siya yung nag-email sa akin, Diliana. Tama bang pronunciation ko? Nag-email siya sa akin kung willing daw ako na ipakilala yung Blue 80 at willing ako gawa ng review at ipakita sa YouTube channel ko. So, hindi ako nagdalawang isip na i-accept dahil nga alam ko naman na ang Blue 80 ay isang magandang brand. At isa ito sa mga gustong-gusto ko dati pa talaga. Nung nagsisimula pala ako sa vlogging, nakita ko na to na Blue 80. Marami na nagpo-promote ng mga vlogger. So, isa to sa mga pinangarap ko na magkaroon. So, ito na nga yun, mga motivation na isa tayo sa napalad na padalahan ng ganitong unit na talagang malaking tulong sa bawat biyaheng gagawin ko sa moto adventure, moto camping. At syempre, dito sa bahay, magagamit ko to in case of emergency, di ba? Mawala ng kuryente, mawala ng power, di ba? Okay, mga motivation, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. At sana kung hindi ka pa pag-subscribe, baka pwede ko mahingi ang supporta mo. Papindot na lang ng subscribe button para mapasama ka sa bumubuo ng YouTube channel ko. Maraming salamat. Bye-bye!